Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong binabantayan nating sama ng panahon na posibleng maging bagyong Wilma na kanina lamang alas 2 ng tanghali ay nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 1,105 kilometers east ng southeastern Luzon at nasa loob na nga ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, ito po ay nasa high chance o mataas po ang chance nito maging isang ganap na bagyo in the next 12 to 24 hours. So, posibleng ngayong araw hanggang mamayang madaling araw, ito po ay mag-intensify na into a tropical depression. Sa katunayan, ito po ay isa ng tropical depression category sa Japan Meteorological Agency. So, minor tropical depression na po ito sa Japan, pero mas mababa po sa pag-asa yung kanilang criteria. So, nauuna talaga yung Japan na magtaas ng tropical depression category. Ganun pa man, ito po ay inaasahan natin maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility in the next 12 to 24 hours. At if ever yan po ay maging bagyo na sa loob ng ating PAR, ito po ay mabibigyan ng local name na Wilma. Sa ngayon, inulit po natin, hindi po natin ito inaasahang maging typhoon o umabot sa typhoon category or super typhoon category. Ito po ay mananatili sa hanggang tropical depression or if ever magkaroon niya ng rapid intensification, possible hanggang tropical storm. Pero sa ngayon, hanggang tropical depression natin yan nakikitang tumawid sa ating bansa. Ngayon, saan po ito pupunta? Silipin natin yan. Wala pa pong official forecast track ang pag-asa dito sa ating binabantayang sama ng panahon dahil wala pa po itong local name. Pero ito po ay model run mula sa ensemble forecast ng GFS. At again, ito nga yung ating inaasang ikikilos itong ating binabantayang sama ng panahon. Kung mapapansin nyo dito, meron itong pagkilos na pa west, southwestward o pasubsob, pababa. Dahil yan sa epekto ng ating high pressure area sa itaas na bahagi ng ating bansa. At tuwing panahon nga ng bare months or kapag November, December, yan, pag malakas po yung ating amihan, is talagang nagla-landfall o tumatama sa lupa o tumatawid sa ating bansa ang mga bagyo. Itong binabantayan nating sama ng panahon, base dito ay kikilos, ay baba, pasubsob at maaaring mag-landfall dito po sa areas ng Eastern Visayas hanggang dito po sa area ng Caraga. So yan po yung ating general area na pupuntahan ng center o gitna nitong ating binabantayan sama ng panahon. Again, posible po yan tumawid dito sa ating bansa, sa Visayas, patungo sa area ng Mimaropa, pero may possibility rin po yung malusaw habang kumikilos po yan, patawid sa ating bansa. Pero ito po ang ating binabantayang sama ng panahon, although hindi natin nakikita maging isang malakas na bagyo, in terms of hangin, is meron tayong inaasahang mga pag-ulan dito, kasama ng epekto ng ating tinatawag na shear line. So particularly, yung ating mga concentration ng mga pag-ulan nito ay nandito sa areas ng Visayas, sa darating na weekend, at lalong-lalo na pagtawid nito, maapektuhan din po niya ng Bicol region. Dito sa Metro Manila, mula Lunes hanggang Tuesday, doon natin makikita yung mas mataas na tsansa ng pag-ulan dulot ng pagtawid nitong ating binabantayang sama ng panahon. Epekto po yun ng ating shear line. Maging dito sa eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon. Yan po ay sa susunod na linggo, mula Lunes hanggang Tuesday. Pero sa Thursday pa lamang yung kanyang trough, bukas pa lamang yung kanyang trough, at sa Friday ay makaka-apekto na dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol region. So tataas po yung ating tsansa ng pag-ulan dyan mula sa Biyernes hanggang papasok na itong weekend. So simula Friday pa lamang, mararamdaman na po natin yung epekto ng kanyang trough at extension, maging itong shear line natin ay magiging aktibo na sa darating na Friday habang kumikilos sa palapit itong binabantayan nating sama ng panahon. So mostly Central, Eastern Visayas, Northern part ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula and Bicol region. Pwede na po tayong makaranas ng mga pag-ulan dyan at mga possible na thunderstorms. So again, ito po ang ating mga pag-ulan ay magpapatuloy sa pagpasok ng weekend at mas madadagdagan pa. Sa katunayan, ngayong Sabado, ayan, nag-extend yung ating mga pag-ulan na dito sa areas ng Quezon. Yung mga kaulapan nito ay affected pa rin itong areas ng Visayas, maging dito sa ilang bahagi ng northern portion ng Mindanao. Again, ito po ay mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan, pero if ever meron tayong mga thunderstorms, malalakas na bugso po yun ng ulan na may kasama rin pabugso-bugsong hangin. So mag-ingat din po tayo dyan. So again, bagamat hindi natin nakikita ang maging isang malakas na bagyo, itong binabantayan nating sama ng panahon, magdudulot po ito ng mga posibleng malawakang pag-ulan na maaaring ding magdulot ng malawakang pagbaha at mga possible na flash floods and landslides ngayong weekend habang tumatawid po ito sa ating bansa. At hindi lang po doon sa mismong gitna ng bagyo, meron din po yung epekto ng shear line na makaka-apekto dito sa eastern section ng Luzon na malayo sa mismong gitna ng bagyo. So maganda at mag-ingat din po tayo dyan. Balikan natin yan bukas muli. Ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.